Maraming nagpapamember sa MMPF, ginagamit lang yung connection. But not necessarily, hindi alam nila kung ano yung mission and vision. Ano ba talaga yung MMPF? Sige po, bigyan niyo po kayo mismo malapit sa kaalaman ko. Gusto ko lang marinig kahit konti lang. Sa ating pong experience, simula po ako since 2018. Marami na po kami naging hindi lang po pagtulong, lahat po ang voluntaries na tulad ng mga feeding, mga drive, pagdaman natin sa mga eskwelahan, tapos ano pa yung mga pwedeng ipagkuhan natin na tulong sa ating mga okay, tulong, okay. Yun ang MMPF. Tulong, tumutulong. Tama po ba? Tama po. Ano pong tawag sa pagtulong? Volunteers. Ang pagtulong sa community, sa kapwa Pilipino, sa bansang Pilipinas, anong tawag? Public service or public servant. Yun kayo. Kasi ang problema kasi, pag sinabing MMPF, anti-crime. Yun agad. Tama mali? Tama mali? Pag sinabing MMPF, connection natin sa police. Tama mali? Kaya bangal ko yun. Kasi siya. Patagal na po ako, connection sa police, marami po ako. Director po ako ni Casabelgas na nanonood ng Soko. Ni Casabelgas ng Ingles. Lahat po na naging general, harap na po namin. Lahat ng klase ng polis, pag nalaman nilang taga-Soko kami, respetado kami. Kami ang ina-assist ng polis, hindi sila yung ina-assist namin. Kasi bakit to? Public service sila. So kayo, yung tinatawag na extension, yung multiplier. Ang naging problema ko kasi dito, nagkaroon tayo tinatawag na abuse to authority. Sometimes, hindi natin may iwasan na carry tayo na pangunahan natin yung authority. Tama po ba? Kasi hindi ko kasi sasabihin to kung walang mga balita, kung walang mga report din na nakatulog sa akin. Kung ito po, sir, ano pangalan ko? Dennis? Ma'am, ano pangalan mo? Joanne. Sir Dennis, Ma'am Joanne, member natin ng MMPF. Sino po kayo? Ano sa MMPF? Sino po? Mali pa rin. Diba? Yung may sinasabi ko. Diba? Hindi ko natin alam. Ang hirap po kasi may duty tayo. May MO, ewan ko kung may MO ko rin. Pero ang hirap kasi may duty rin kasi natin alam kung sino tayo. Pag duty kayo, hindi ka na si Dennis, hindi ka na si Joanne, si MMPF ka. So dapat, sa profession mo, profession yan eh, sa pagkatao mo, sa profile mo, makita ang pagiging isang MMPF. Tama ba rin? So yun. Iwanin mo na natin yung galing pagiging Dennis. Iwanin natin yung galing pagiging Joanne. Pag mag-uniform tayo, si MMPF tayo, pumunta ka sa lugar, pumunta ka sa lugar. Sir, ako nga pala si Dennis, sino ka? Hindi ka kilala. Pero pumunta ka doon, sir, from MMPF, kami po. Okay, sige. Kayo yung mga katulong namin dito. Tama ba rin? Tama. So, ini-represent pangalan ng organization. Tama? Tama. So, bakit hindi natin
ayusin ang ating mga sarili. Kung paano tayo humarap, tuturo ko namin yun. Kaya ito sinabi ko, ang pagsali sa MMDF ay hindi siya connection. Sorry po kung may mga nagtatanong sa kaisipan mo, sino ba ito nagsasalita sa harap? Bakit ganito po magsalita? Humingi po ako ng katong. Ako po ba ay papayarin ninyo magsalita para ano ito parang seminar. So para mas magkaroon kayo ng katagdagan, knowledge, in everything. Natuwa naman ako sa sinabi mo, Sir Sam. Sige, I'm giving you. Hindi naman authority, so kaya po ako nandito. So ang akin po kasi, sana, ang plano ko nga sana, lahat ng mga PODs, lahat ng mga officers, and chapter by chapter, sana nandito tayo sa kultural tayo. Kasi, hindi na huli ang pagtutukan ng national. Cargo na huli, nasa laylayan. So kayo na kayo magpapatuloy mo. Diba? So ulitin ko po, ang MMTF ay hindi siya connection. Ang MMTF ay isang public service. Ang trabaho ng public service, ano po? Ano po? Anong trabaho ng public service? Ano? Yung madaling unawain, in one word. Ang galing na kasi salitang volunteer na yan. Ang kikikil ako sa volunteer na yan. Pag sinabing volunteer, ikaw lang yan. Organization kayo, i-register kayo. Ang tawag sa inyo, kapag na-tie up kayo dyan, is collaboration. Kakulab kayo ng PNP, katuwang, katulong, but not necessarily volunteer. So, binibigyan ko po kayo ng so, kaya po sabi ko, ang trabaho po ninyo is tumulong or pagtulong. Bakit po natin ginagawa ito? Okay. Tatagpuin po kasi natin ang imahe ng MMTF. Ang MMTF, pag nagigit ng community, constituent, o ng isang mamayang Pilipino, pag narinig ang salitang MMTF, gusto ko maiwan sa kanila yung tinatawag ng tiwala, trust, maaasahan, servisyo totoo, kapagkakatiwalaan, hindi siya mayabang, hindi siya gusto authority. Ang ID natin, ano ba ibig sabihin? Isang question na lang. Bakit may ID tayo? Anong ibig sabihin ng ID natin, ng MMTF? Para saan? Identify you are the member. Identify. Identity. O pagkilala ng pagkatao nyo. Pero hindi para ipanakot at ipagyaman. Ha? Ako may media ID po ako. Pero hindi ko sinasabit yun. Pasok ako ng Senate, Malacanang, hindi ako nag-dahil. Dito send ko na ito sa Lord. Then after that, tabi na ulit. Kasi ang ID, for ano to company ID, for identity ko, sino saan ako nagtatrabaho. Pero sabihin ko, ipagyabang ko kahit sino ID. Kahit wala akong ID, sa mga kilos at galaw at pananggita ako, malalaman nila kung sino. So sana, gusto kong ibahagi ko sa inyo na sana ganun po tayo. Wala sa uniform, wala sa ID, wala sa paraphernalias, wala sa kahit kanino. Hindi nasaan? Nasa sarili. Sa pagkatao, ikaw yan. So magre-reflect kasi sa'yo yung pag-in MMTF mo
Yun po, pag nag-usap kami ni Sir Sam, sabi namin, sige Sir Sam, tuwan po kita, linisin natin yung hangin mo. Marami po akong programa o plataforma na gagawin. But ito naman ay subject for approval pa lang naman. Not necessarily aprobado agad ni Sir Sam. Siyempre, dadaan pa ito sa pag-aaral. Aaralin, ang pagpapasa ng isang resolution ay hindi basta-basta. Hindi pwede na pag-desisyonan, hindi na yun. Hindi. So, kailangan ng mga legal consult, kailangan natin ng mga advice, in short, majority. Majority sa mga officers, but sa mga laylayan, kailangan natin serving tayo. Diba? Okay, hindi ko na po papatagalin. Isa-isa ito. Duties and responsibilities. Sometimes, marami yung kasi dito na nagpapa-ID lang, pero, and then after that, yung mga duties and responsibilities natin, hindi natin alam. Ano ba ang duties and responsibilities natin? Para saan? Yung tinawag kang mata ng masa kung di mo naman i-implement sa community mo. Diba? Sige sir, halimbawa, sir ikaw, sir, Andrew, Sir Andrew, nagpo sa inyo, nakasibilian ka, off-duty ka, etc. Member ka ng NLTF, may nakita akong may nagdodroga sa likod ng bakuran nyo, anong gagawin nyo? Ha? I-report. Bukod sa pag-report, siyempre, as a member ng MMPF, so meron tayong tinatawag na due process. Meron din tayong sariling proseso na kung paano tayo, dapat marunong tayo gumawa ng report. Marunong tayo magsulat. Hindi pwedeng verbally, hindi pwedeng pinicture mo na, report mo na. Matututo na po kayo ngayon, magtatrabaho na po talaga kayo. Lahat kayo dito, lahat ng MMPF, hindi na pwede yung medical plan. Magtatrabaho na po tayo. Kailangan po ng incident report. Kailangan na po ng incident report sa lugar mo. I'm Andrew, ganyan, member of the MMPF, etc. 6 p.m., etc. Tapos, etc. Kahit tagalog lang. Then after that, very simple. Pasok sa barangay. Pansin copy. I-report mo sa barangay. Pero pansin copy. After that, dali mo dito sa national o sa inyo, sa chapter inyo, kung sino yung presidente inyo. And then, pag rumisponde ang barangay, samahan ninyo. Yun ang isang tama mali? Tama po. Tama mali? Tama po. Pakita ko sa lugar nyo na MMPF kayo. Uulitin ko, hindi pa lang yan. Registered kayo. May authority. Pero yung sinasabi mo authority, hindi authority na pangunahin yung gobyerno. May authority kayo na mag-report, may authority kayo na sumama sa responde, may authority kayo alalayan ng ating mga arresting officer. Hindi yung authority nyo. Diba? Magandang agenda, hindi. Maganda po. Maganda, hindi. Maganda po. Parang iba, yun. Parang sabi, sa ng buhay namin, nanonood na kami ng Netflix eh. Kasi parang sa Selsa, ang dami-dami may isip, pinapunta pa yan dito. Diba? So kasi ipakita natin sa marami na ang MMPF may credibility. Hindi tayo hausya. Hindi tayo peke. At hindi tayo basta-basta. Hindi ko po tinatas sarili ko. Pero sa daming organization na maraming mas kumuha sa akin, bukod dami, hindi ko alam ba't dito ako dinala. Ang dami ko yan, mga anti-crime, anti-gato, puro anti-crime. Yung check na lang.
Kaya sabi ko nga po sa inyo, gusto kong tulungan sa church. Nakita ko sa kanya yung pagiging isang humble na tao talaga. Hindi ko pwede. Alam ko yung empleyado. Alam ko nila kung gaano ako katero. Lalo na kami, public service kami. Hindi pwedeng makakitaan kami ng hindi maganda. Yung example kasi, model mo tayo, model. So dapat, lalo na gusto natin ang ating mga magaganda at makikisig na uniforme. So dapat makita nila, maraming ganyan pero iba ay yung tiyan. Di ba? So sana umaasa po kami, search up na pag-ubayuhin po natin. Pero hindi pa naman ito yung final. So nababangit ko pa naman, ito lang po yung mga agenda. Sino po nakakalam ng meron po ba kayong motto? Anong motto ng MMPF? Let's help the PMPs and campaign against crime. Pero kasi sir, ang problema parang doon lang tayo nasasako. So, pag sinabi kasi yung public service, lahat. So, kung anti-crime lang tayo, nawawala yung pagtulong natin sa kapwa. Yung pagiging more on police, ano ba tawag dito? So, yun, wala pa akong tulong dito. Police activities, more on doon na tayo dito. So, asan yung public service natin? Kung doon lang. Kasi sabi ko ako sa inyo, ano yung problema na iba? Nakasama lang sa checkpoint, antikas na. Sumama lang sa checkpoint, akala mo sino. Sir, picture. Sanay mo kami na. Parang yung mayabang, hindi ko naman pumilala. Pero halos karamihan, mayabang. Dahil sumama lang sa checkpoint, akala nila, police na rin sila. Hindi mo ganun. So, ano yung pagiging, nawawala tayo sa pagiging isang public service. Ngayon po, natanong ko si Sir Sam. Sabi ko, dapat meron tayong legal counsel. So, sabi nga ni Sir Sam, meron naman daw tayo. So, pero kasi, ang gusto kong idagdag, hindi ko naman sa pinapangunahan ko, alam ko naman, lahat ng organization, legal counsel. Pero sabi ko, hindi ko naman pinapangunahan. Pero gusto kong ipagabit sa inyo. At yun po yung ipaglalaban ko. Ipaglalaban ko ito. Na ang lahat ng ID ninyo, uniform in everything, parang terminalias at kung ano pa, MO, kung anong meron inisyo sa inyo, ang MMPF, lahat po yan, privilege lang. Kahit pera nyo, binayaran nyo yan, magkakaroon kami ng power o authority para bawiin namin sa inyo. Para po yung lisensya sa driver license. Ang driver license natin, hindi natin yan. LTO ito mamaya. Pero binayaran natin yan. Tama ka rin? Tama po. So bakit po tayo magkakandak ng gano'n? Ng babawin namin yan kahit binayaran nyo. Ako, honestly, kaya bawin nyo. Legality, kaya ko po. Hindi ako attorney, pero dami ko po alam sa batas. Kaya po. Pag mamayari mo ng MFL, tignan mo sila nakasulat mo. Pangalan mo lang. Tignan mo ang pangalan ng organization. Tanong mo kung sino nakapirma. Tignan mo sa section yung may-ari ng MFL. Paano mo sabihin sa iyo? Member ka lang. Pero hindi ko yung may-ari. So, ilalaban ko po yan. Bakit po natin kukunin o iko-confiscate para po maiwasan ang mga awol o mga tiwalag sa grupo na gamitin sa hindi maganda na ikinakasira ng organisasyon. Kasi
Lahat po kayo dyan, matino, meron kabilang kwarto, tiwala, sila ang gumagawa ng tiwali. So, ang nagre-reflect, lahat tayo. Tama? So, yung mga taong pagsabi, pakiabot na itong sinasabi ko sa kanila, lahat ng mga matigas na hindi surrender ang ID ng mga awol, makipagmatigasan natin. Dahil tutulong po ako sa organization niyo para gawin niyo. Kasi sabi ko kay Sir Sam, kung gusto natin ng pagbabago, linisin muna natin ang ating hanay. Kasi kung hindi natin linisin ang ating hanay, paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Paano tayo magkakaroon dito? Mag-i-improve, paano tayo kikilalanin at re-respetohin ng mamamayang Pilipino? Kasi ang pagiging isang MMPF, dahil na-register yan, ano po ba nakasulat sa SEP? Kasi may title po yun, di ba sabi? Diba? As a public service, pero gawin ang dito eh. Iba lang yung word, iba lang yung term na ginamit, pero public service din po yun. Paano tayo re-respetuhin ng mga tao? Diba? Kaya magsisimula po yan sa ating mga sarili. Wake up call. Ito na po yun. Iniisip na po namin kayo. Na magkakaroon na ng ngipin. Kung dati ay wala, ngayon po meron. Huwag nyo naman ako bilhin ng break, ha? Baka naman yung mamaya, pag naras ko yung sasakyan ko, may nakasulat ng data. Napapalala ko ako. Okay lang, kakampi ko, malap ko naman, may bala ko. Pero kaya na sinabi ko po, sari naman po ako dyan. Marami po akong trip. Baka alam mo. So, makikita na. Marami po akong trip. So, but anyway, sabi nga po, magkaroon po, in short, balik-balik ka rin, disiplina po sa sarili. Ngayon, lahat po ba dito is officer? Tama po ba? Sino yung ordinary? Wala? So lahat dito officer to? Wala yung member lang sa laylayan? Wala po? President, Vice President, Board of Directors. Board of Directors. So ang Board of Directors, ang chapter by chapter, may Board of Director din, tama? Meron po. Parang ano siya, parang howal. Maganda, magaling. Ngayon po, kayo talaga yung gusto kong makausap. Mga sir, mga ma'am, magsisimulan mo lang kayong higpitan. Higpitan nyo ito yung mga member. Huwag nyo po daan sa, sorry magbabanggit na ako ng, magdadrop name ako para mas madaling naiintindihan. Pero hindi ko po sila kaaway, ha? Baka ma-misinterpret. Baka akala nila, kinakalaban tayo nito, hindi ko po sila kinakalaban. Ang kinakalaban ko po dito, yung maling gawa. Hindi po yung organization, yung maling gawa. Correction. Halimbawa, tropang Taugama, tropang Acro, tropang Guardian. Hindi ko magalaw kasi tropa eh. O di kaya, baka buwentahan ako eh. Sorry po, pero hindi kayo dapat para maging board of director, para maging officer. Ngayon pa lang po, sinasabi ko sa inyo, mag-resign na kayo. Kung hindi nyo kayang bantayan. Hindi mo yung palamuti. Hindi po palamuti ang pagiging isang board of director at president and vice president ng chapter ninyo. Yan po, tayo po ay meron tinatawag na sinumpaan. Sinumpaan na tungkulin, gampanin. Meron po tayong tinatawag na pananagutan sa bayan. Para alam po ninyo, ang pagiging isang public service ay may sinumpaan tungkulin po yan sa bayan. Hindi po tayo palamuti. Sabi ko ako sa inyo, tayo lang muli ganito. Sa ibang organization, walang ganito. Walang ganitong pagtitipon, walang ganitong
pag-uusap, walang ganito kalalim. Pero tayo hindi. Pakita ho natin, ang MMTF, respeto, kapaki-pakinabang, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat. Ano po? Baka Diyos. Diba? Kasi, sa totoo lang, ang hirap gumalaw. Pero pagka ng atin lang, yung sariling kakayanan lang natin, yung inaasahan natin. Samahan natin ang dasal. Samahan natin ang panalangin. Samahan natin ang kung ano pa man. Hindi ko sabihin dito kung ano religious natin. Pero gaya ko na sinabi ko, iba pag may presensya ng Diyos, nagiging katuwang natin. Amen. Hindi ko tayo pababayaan. Tama po ba? Amen. Dahil ako po, sa mga oras na ito, ayaw ko po umasa sa angking talino o angking galing ko. Umaasa pa rin ako. Umaasa pa rin po ang ibang lingkod. Sa galing o biyaya na ibigay sa akin ng Diyos. Na anytime, any moment, pwede niya po dito. So hanggat may lakas ako, gusto ko ibahagi ko sa inyo na kung ano po yung nalalaman. Balik po rin tayo sa chapter by chapter ng mga DODs at mga president. Bago po tayo mag-implement ng batas na kamay o meeting sa ating mga miyembro, magkaroon muna tayo dapat ng disiplina na nagmumula sa kanya-kanyang sarili. Baka kasi mo tayo, utos na utos, ganun-ganun, pero tayo na dapat tayo yung model, good example sa kanila, tayo pa yung magsisimula ng hindi maganda. So sana naman po, makakitaan sa inyo na dapat kayong prosperous. Kasi, I know, then after that, pagdating ninyo sa mga chapter by chapter dito, sigurado po yan, magpapabigay kayo. So inaasahan po namin ni Sir Sam na kung ano po yung sinasabi namin dito at yung mga natutunan po namin, yung mga natutunan po ninyo dito, inaasahan po namin na i-implement po ninyo kaya at ibahagi sa ating member. Tama po ba? At hindi rin po usapin dito ng paramihan. Useless ang pagiging marami kung hindi naman po natin nagagampanan yung ating mga. Sir Sam, okay po ba sa inyo na lahat ng DODs, lahat ng tama ba may chairman ba yan? May chairman ba kayo? Chairman of the board. Chairman of the board? Pero chapter president po ako. Chapter head. President. Yes. Yung chapter president, pwede mo ba magkaroon kahit ilang kayo, kung di nyo makadali dito through email, kailangan namin magtrabaho kayo para na-monitor po namin yung lugar nyo. Kailangan po namin ng monthly report. Pwede po ba yun? Pwede naman po. Makakaasa po ba kami? Opo. Ha? Magtatrabaho na po talaga tayo. Opo. Lahat? Tapos, accomplishment? Ano po ng monthly? Ganun po. Monthly po? Monthly. So, sa monthly na yun, halimbawa, hindi mo araw-araw, wala namang kaganapan. Kung ano lang po yung nangyari, nagkaroon ng incident, gawa kayo ng IR, gawa kayo ng incident report, nakahuli kayo ng magnanakaw, dahil sa inyo, gawa kayo ng achievement report. Ipasok mo sa amin, ipasok mo sa national. So, kung hindi nyo kayo pumunta kahit through email, tama po ba? So, ano po ba sa palagay nyo? Maganda ba yan o hindi? Maganda po. Kasi bakit po natin i-implement yan? Para kahit hindi po namin pinapapasyalan, monitoring po namin. Ano nangyayari sa lugar nyo? At kung ano yung magulong lugar, yung pundo po ang itututok. Ang national. Kasi kung kailangan na responde ng national, pupunta po kami. Kung kinakailangan. Ganun po ang mangyayari sa atin ngayon. Sir, kagaya namin, kapanapan chapter kami, hindi pa po kami namumukha. Nakakapag-report na po kami. Hindi
pa po kayo na Mamuwasay niyo. mawasigning. Pwede na po kayo kasi una-una kasi ano na lang naman po yun, formality na lang. Apel lang. Pwede na rin po kayo kasi nandiyan na po, gumaganap na kayo, susunod na kayo yung uniform nyo, may mga ID na kayo. O di, gawin pa lang yun yung trabaho nyo dyan. Anong plano nyo dyan? Talamutin lang. O di ba? Kasi ang mga signing, formality na lang po yan. Pero, kailangan pa rin dumaan sa due process. Ako ayaw ko mapawala sa sir sa kung ano rin, hindi ko alam kung ano yung proseso yun. Pero, kung kayo yung susunod ng uniforme at kung susunod yun ng ID, gawin pa rin yun yung kumpulin nyo. Di ba? Oo. Ano ang nakasulat sa pulis? Ang pulis ay Protect and to serve and protect. to serve and Protect. to serve and protect. Yung atin po gagawin natin. MMTF. To help And to serve. and to serve. Tama ba? And to serve o to serve, to help and to protect. And To help and to protect. Yun po ang MMTF. To help and protect. Tutulong tayo at poprotektahan natin ang ating kasasakupan o ating mamamayang Pilipino. Kahit MMPF tayo, kalaban natin tulis, papatalo kayo, hindi? Hindi. Hindi. Bakit? Katotohanan. O ito ha, ulitin ko sa inyo. Hindi po nakatayo tayo sa pulis o kasama tayo sa anti-crime. May pulis. Yung anomalya, witness ka. Nakita mo lahat. Ano gagawin mo? Tatayo po ako ng witness na nagkamali ang susunod. Tatayo ka lang. Magsasabi mo ako ng katotohanan. Sasabihin mo lang, ano yung tamang proseso? Mag-report po. Parang ganun. O, ganito mo kasi yan. Meron mo tayo dito legal. Gawa ko kayo report. Pagkatapos yung gumawa ng report, kung tsaka yung national, consult natin sa legal. May legal naman tayo eh, di ba? And then, kung kinakailangan, tayong tatayo at manindigan para itong nasasaktan ay madiin, huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot sa pulis. Dahil ang pulis, sila ang poprotekta dapat sa atin. Mas malaki na yung gampanin nila sa mamamayang Pilipino. Totoo lang po, binabangga namin pulis. Mas gusto namin. Yung mga panahon na kay Rapid po, kami po yun. Wanted sa TV, ako po yun. Kami po yung pumupunta sa mga opisina ng mga hepe. Nakikipagbardagulan kami ron. So, huwag ko kayo matakot. Ibig sabihin, nandun yung tinatawag ng pagiging isang matapat natin sa tungkulin bilang isang may sinumpaan tayong tungkulin sa ating bayan. Ano pa? Hindi kasi tayo sumasang-ayon sa maling gawa. Pag mali, mali. Yun po ang MMDF. In short, may sariling paninindigan. Wala akong dapat ikatakot. Kahit mali yan, military pa yan, sir. Sorry. Pasensya na po. Diba? Magkaroon mo tayo ng sariling paninindigan. Ngayon, kung hindi nyo po kayang gawin yun, at kung hindi nyo po kayang panindigan o tumayo, ako naman nagsasabi, lumayos na ako kayo sa MMTF. Then, hindi mo yan ang goal ng MMTF. Hindi po yan ang adhikain ng MMTF. Ang adhikain ng MMTF is tumulong sa bayan. Protektahan ang bayan. Mamamayan. Tulungan ang mamamayan. Yun po yun. Hindi po tayo anti-crime lang. Malawak po ang trabaho natin.
malawak po ang obligasyon natin. Okay po ba? Natatandaan niyo po ba yung magiging topic natin? Amendment. Yung bylaws. Marami po tayong babaguhin sa bylaws. Kasi, gaya ng sinabi ko, lahat ng i-execute natin mula ngayon, dapat nasa bylaws. Ang problema, yung iba, hindi nakasaan doon, so bawal yun. Diba? So, hindi pa rin kayo makakilos. Hanggang hindi naaamin. Hindi pa rin nababago yung rules, policy. Pero gaya ng sinabi ko, lahat ng muna pag-usapan natin dito, isasama po natin sa bylaws. Babaguhin po natin. Okay po? Tapos, bukod sa pagtulong natin sa mga tao, sa mamamayan, ano pa po yung isa sa target o palawigin o palawig natin ang MMPF sa papanong paraan natin siya mapapalawig o mapapalakas. Sige po, any ideas, any opinion? Sige po. Tayo po kayo maya. Tulungan po tayo dito. Wala pong magaling dito. Kahit ako, hindi po ako sinasabing magaling ako. Hindi po kita ako yung nagsasalita, magaling ako. No. Hindi po. Tulungan po tayo. Kung may ideas po kayo, may share kayo sa amin, share po ninyo. Kasi yes po. Katulad nung sa araw, sir, kailangan ang 4 piece. Pero ang nagbibigay ang taga-munisipyo. Nakipag-away po ako sa munisipyo dahil sa isang matanda na kanina pa raw siya doon na hindi naman daw siya pinapatid. Porket walang ID ang isang matanda. Ngayon naisip ko, 4 piece ako, nanay ako, tinulungan ko ang matanda. Sinagot ako ng munisipyo, sinagot ko rin siya. Hindi porket matanda yan, walang ID, hindi ko sasagot. Never kong kamag-anak ang matanda. Kailangan ko tulungan kasi kanina parang silang tatlo eh. Pagbibigyan nyo o hindi? Ngayon, kinausap ako ng barangay ng Sipak. Dahil traffic po ako ng San Jose. Nakilala ako. Ano ba yun, Navarro? Ayaw bigyan ng taga-munisipyo porket hindi ko raw naiwan naman yung wala naman ding mga idea ang matatanda. Hindi ko sasaputin. Nakakaawa na maabuti ng hapon yan.